Hindi ko naman akalain na maila pala sa babae ang lalaking yun. Bulong ni Isa sa sarili habang pinagmamasdan sa malayo si Joshua. Ito ang kanyang huling misyon bago siya payagang makaalis sa agency para mamuhay ng tahimik. Inakala ni Isa na magiging madali ang misyon na to, ngunit hindi niya akalain na mas maila pa pala sa hayop si Joshua. Mas nanaisin ni Isa na makasama at makilala niya si Joshua upang madali lamang itong bantayan. Si Joshua, ang anak ng presidente ng agency niya, ngunit dala ng pagsabog ng barko ay nawala nito ng alaala. Dala na rin ng 1 dekada niyang pananatili sa agency, ay ibinigay sa kanya ang huling misyon na yon. Sa katunayan, sisiw lamang ang misyon na ito para kay Isa. Hindi hahayaan ni Isa na mabaliwala ang 5 taon niyang training at 5 taong pagsabak sa mga mas delikadong misyon. Ang tanging misyon lamang dito ni Isa ay bantayan si Joshua sa mga taong nais itong patayin hanggang sa muling makaalala ang lalaki. Mula sa kalayuan, ay napansin ni Isa ang 2 lalaking nakatitig kay Joshua. Agad na nakaramdam ng pagsama ng kutob si Isa. Sinuot ni Isa ang kanyang face mask, saka nagtungo sa pwesto ni Joshua. Mula sa kanyang gilid ng mga mata, ay napansin ni Isa ang pagtigil ng 2 lalaki nang mapansin ang paglapit niya sa binata. "Ano pong bibilhin? Ikaw na naman?" Napasimangot si Joshua nang makita si Isa. Hindi malaman ni Joshua kung bakit tila nagpapapansin sa kanya ang babae. Samantala, nagulat si Isa sa sinabi ni Joshua, ngunit hindi niya ito masyadong ipinahalata. "Bibili lang sana ako ng 1 kilong baboy." Sambit ni Isa sa kapasimpleng nilingon ng 2 lalaki. Mahinang nagmura si Isa nang makitang papalapit ang 2 lalaki sa pwesto nila. Mukhang mapapalaban ata siya sa palengke. "Ano pa?" tugon ni Joshua. Bumalik ang tingin ni Isa kay Joshua tsaka itinuro ang ibang paninda nito. Kailangan lamang ni Isa ng palusot upang manatiling malapit kay Joshua. Muling tiningnan ni Isa ang pwesto ng 2 lalaki kanina. Ngunit wala na ito roon. Nilibot pa niya ang kanyang paningin at tuluyan niya nakahinga ng maluwag nang mapansing umalis na ang mga lalaki. Akmang aalis na sanang muli si Isa nang tawagin siya ni Joshua. "Hoy, te, budol-budol ka ba ha? Bayaran mo to." Nangunot ang noo ni Isa saka bumaba ang tingin sa hawak ni Joshua. Napasimangot na lamang siya nang matandaan na bumili nga pala siya ng karne at kung ano pa upang mapanatili lang na malapit siya kay Joshua. Napabayad pa? Bulong ni Isa na umabot sa tenga ni Joshua. "Te, hindi ko kasalanan na binili mo to, okay? Saka, napapansin na kita kanina pa. For your information, hindi tayo talo, okay? Kaya huwag ka nang umasa at bayaran mo to." Napairap na lamang si Isa sa mahabang sinabi ng binata. Para itong babae kung magsalita, hindi man lang nahiya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Inabot ni Isa ang 1,000 sa kinuha ang karne na hawak ni Joshua. Pekeng ngumiti si Isa at akma sana magsasalita nang unahan siya ni Joshua. "Ayoko marinig ang boses mo, girl. Heto, ito sukli mo. Salamat sa pagbili." Natameme lamang si Isa sa kanyang kinatatayuan. Tila ba ay biglang uminit ang ulo niya sa pagsusungit sa kanya ni Joshua. Pilit na lamang nakinalma ni Isa ang sarili. Tumalikod na lamang siya at muling bumalik sa pwesto niya kanina. Kung hindi niya lamang misyon si Joshua, ay kanina niya pa ito pinahandusay sa sahig. Wala pang lalaki ang nakakapagsungit sa kanya ng ganon. Dahil bukod sa isa siya sa magagaling at respetadong agent, ay kilala rin siya sa pagiging matapang at malakas. Kaya naman walang lalaki ang nagtatakang kalabanin siya maliban na lang sa mga kalaban nila. Tinuon na lamang ni Isa ang pansin kay Joshua na naglilinis ng isda. Biglang tumunog ang earpiece ni Isa
na agad niya naman pinindot upang sagutin ang tawag. Agent, I forgot to tell you something about my son. Sambit ni Don Juan, ang head ng agency nila. Yes po. Sabi ni Isa na nananatili pa rin ang tingin kay Joshua. My son is a gay, so expect cold treatment, okay? Bye. Hindi na nakasagot pa si Isa nang patay ni Don Juan ang tawag. Nagpapapadyak na lamang siya sa inis dahil kaya pala ganun ang galawan at boses ng lalaki dahil tila mas babae pa ito sa kanya. Sa kabilang banda naman ay pasimpleng umisi si Joshua. Pakiramdam niya ay sobrang saya niya nang mapansin ang inis sa mukha ni Isa. Sa katunayan ay hindi ito pamilyar sa kanya. Naiinis lamang si Joshua sa tuwing nakikita niyang tila binabantayan siya nito sa malayo. Kahit walang maalala si Joshua, ay alam niya sa sarili niya na ayaw niya sa mga stalker or guard. Pakiramdam kasi ni Joshua ay hindi siya malaya sa tuwing may umaaligid sa kanya. Anak, ba't mo naman sinungitan yung babae? Customer kaya natin yun. Ang daming binili oh. Tanong sa kanya ni Aling Marta. Si Aling Marta ang nakakita kay Joshua nang mapadpad dito sa baybay dagat kung saan nangingisda ang asawa niya. Alam ni Joshua na ampun siya dahil sinabi ito sa kanya ni Aling Marta. Gayunpaman, tinuturing pa rin siya nito na tunay na pamilya. Nakakainis kasi Mudra. Kanina pa siya nakatingin sa akin. Tila ba binabantay niya ang mga galaw ko? Depensa ni Joshua sa sarili. Tumingin si Joshua sa pwesto ni Isa. Ayun na naman siya. Nakatingin na naman sa akin, nakakairita. Sambit ni Joshua. Tumawa si Aling Marta sa inasal ng anak. Anak, malay mo naman crush ka at nagpapapansin lang sa'yo. Ew, hindi kami talo mo, Drakels. Alam ko maganda ako pero hindi kami talo. Hotdog din ang nais ko. Napailing na lamang si Aling Marta sa katumingin kay Isa. Maging ito nga rin ay nagtataka. Sapagkat kanina niya pa napapansin na panay ang titig ni Isa sa binata. Hindi na alis kay Isa ang inis, lalo na nang matapakan ng puti niyang sapatos. Huminga na lang siya ng malalim at pinaalala sa sarili na isa ito sa kanyang misyon. Iha? Natuon ang pansin niya kay Aling Marta. Ano po yun? Tugon ni Isa. Kanina pa kasi kita napapansin na nakatitig sa anak ko. May problema ba, Iha? Tumingin si Isa kay Joshua na nakatingin din sa kanya. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Crush ko po kasi siya. Napangiwi bigla si Isa. Wala na siyang ibang magiging palusot. Sa kinikilalang ina ni Joshua. Hindi naman maaari na sabihin ni Isa na misyon niyang bantayan si Joshua. Talaga, Iha? Naku, ba din yun, Iha? Ayos lang po. Mahinang tumawa si Isa. Nakakaramdam na siya ng pagkailang sa paraan ng pagtitig ni Aling Marta. Pero, Iha, wag mong masyadong titigan si Joshua. Ayaw kasi nun ng stalker. Po? Hindi po ako stalker. Depensa ni Isa. Kung hindi lang sana siya sinusungitan ni Joshua, edi sana hindi siya nagmumukhang stalker. Tumawa si Aling Marta at mahinang tinapik ang braso ni Isa. Anak, kung sigurado ka talaga sa anak ko, tutulungan naman kita mapalapit sa kanya. Pang-aasar ni Aling Marta. Napaisip si Isa sa sinabi nito. Chance niya na siguro ito upang mapalapit kay Joshua. Mas mapapadali ang misyon niya kapag malapit siya rito. Kung pwede lang sana. Kaso, mukhang di naman ako gusto ni Joshua. Ang ilap-ilap niya nga po sa akin. Pinalungkot ni Isa ang boses niya. Magagawa natin ang paraan yan, Iha. Nakangisi na sabi ni Aling Marta. Nagtaka man, ngunit tinitigan ni Isa ang matanda. Paano naman po? Tara, sumama ka sa akin. Ipakikilala kita ng formal sa kanya.
Hindi na nakaangal pa si Isa nang hilahin siya ni Aling Marta. Para kay Isa ay mukhang susi na rin si Aling Marta upang maigi niyang babantayan si Joshua. Lalo na't mukhang alam na ng kalaban kung nasa ng binata. Anak, may pakikilala ako sa'yo. Lumingon si Joshua nang marinig ang boses ng ina. Halos matameme si Joshua nang mapansin ng parehong babae na sinungitan niya kanina. Ano yan, Mudra? Nirereto mo ba ako? Ew, kadiri ha? Napangiwi si Isa. Pasalamat na rin sa face mask niyang suot dahil natatakpan nito ang labi niya. Hindi akalain ni Isa na ang delikado at respetadong si Don Juan ay may anak na isang bading. Magkamukha nga sila, ngunit ibang-iba naman sa ugali at galaw. Anak, kilalanin mo si... Tumingin si Aling Marta kay Isa, kaya mabilis na sumagot siya. Aya, Aya Mendez po. Pagsisinungaling ni Isa sa ngalan niya. Isa sa pinaka-importanting patakaran sa agency nila ay ang hindi pagsabi ng totoong pangalan, lalo na kung may ibang taong involved sa misyon. Pangit ng pangalan? Talaga nga namang hindi ka-aya-aya. Pang-aasar ni Joshua. Anak, huwag kang ganyan kay Aya. Saway ni Aling Marta kay Joshua. Napairap naman si Joshua, saka bumalik ang atensyon sa ginagawa. Tumingin si Isa kay Aling Marta. Sabi ko po sa inyo, hindi niya po ako nais maging kaibigan. Sambit ni Isa na sinadyang iparinig kay Joshua. Hindi papayag si Isa na mawawala pa ang oportunidad na ito na mapalapit siya kay Joshua. Kung hindi siya kay Joshua mapapalapit, edi sa kinikinalang nanay na lamang nito. Dahil kahit papaano, magiging susi ito upang mabantayan niya ng maigi ang binata. Lumingon si Joshua, saka masamang tinitigan si Isa. Hindi talaga kita gusto maging kaibigan. Ang creepy mo kaya, girl. Kanina mo pa ako tinitignan mula sa malayo. Tumingin si Joshua kay Aling Marta. Nay naman, paalisin mo na yan, di mo nga kilala yan eh. Napakamot na lamang sa buhok si Aling Marta. Tumingin nito kay Isa na malungkot na nakatitig sa kanya. Anak, huwag kang maging masungit kay Aya. Chance mo na to para magkaroon ng kaibigan. Tugon ni Aling Marta. Pwede naman ako magkaroon ng kaibigan pero hindi petchay, Nay. Footlong ang gusto ko. Footlong ka rin naman ah. Sambit ni Isa na nadulas sa kanyang dila. Namula sa inis si Joshua. Petchay ako, girl. Hindi pa nga lang tumutubo. Depensa ni Joshua sa sarili. Mahinang tumawa si Aling Marta. Anak, pagkakataon mo na to. Huwag ka nang maghanap ng footlong kasi may footlong ka na. Mas masarap ang footlong kapag may petchay na nakabalot. Nay naman! Napatampal na lamang sa noo si Joshua. Samantalang, namula ang pisngi ni Isa. Hindi akalain ni Isa na sa katandaan ni Aling Marta ay nakakaya pa rin itong magsalita ng ganun kabalbal. Alis muna ako. Aya, dyan ka lang ha. Kinindatan ni Aling Marta si Isa. Nang makaalis si Aling Marta ay tila ba nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila Joshua at Isa. Tahimik na nakaupo si Isa, samantalang padabog na hinahati ni Joshua ang karne. Huwag mong pakinggan si nanay, nagbibiro lang yun. Tugon ni Joshua. Alin ba ron? Sabi ni Isa habang abala sa pagtingin sa paligid. Yung petchay at hotdog. Nauutal na sabi ni Joshua. Tumingin si Isa kay Joshua at halos maging kamati sa mukha ng binata sa pula na ikinangisi ng dalaga. Totoo naman ah. Mas masarap kapag nakabalot ang footlong mo sa petchay ko. Hoy, girl, ang bastos mo! Naiinis na sabi ni Joshua. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ko ah. Meron, at masyado kang bastos para sabihin yan sa isang lalaki. Lalaki ka ba? Tanong ni Isa
na nagpahinto saglit kay Joshua. Hindi. Di babae ka, kaya walang problema. Mahiya ka naman? Napasimangot si Joshua. Nakangisi naman si Isa habang pinagmamasdan ang mukha ni Joshua. Tila ba ay nakaramdam ng saya si Isa dahil nakaganti siya sa pangaasar nito sa kanya. Bakit ako mahihiya? Babae ka naman, di ba? Kahit na, alam mo lalaki pa rin ang katawan ko. Pero babae ka sa puso, kaya walang kaibahan yun. O baka naman, nai-imagine mo ang petche ko sa footlong mo, kaya ka ganyan. Nanlaki ang mga mata ni Joshua sa kanilingon si Isa at sinabuyan ng konting malansang tubig. Hoy, yung bunganga mo babae nasa palengke tayo. Napangiwi si Isa nang maamoy ang malansang tubig. Hinubad niya ang suot na mask, saka ito ay tinapon. Pweh, ang lansa! Reklamo ni Isa. Mabuti yan sa'yo, masyadong makalat ang bibig mo, girl. Napairap na lamang si Isa at hindi na nagsalita pa. Baka maligo na siya sa malansang tubig kung sakaling sabuyan ulit siya ng malansang tubig nito. Sakto namang dumating si Aling Marta at ang asawa nito na may daladalang isda. Tumingin si Aling Marta kay Isa sa ngumisi. Kay ganda mo naman bata, iha. Dahil sa sinabi ni Aling Marta, ay lumingon si Joshua kay Isa. Pangit. Komento ni Joshua. Mas maganda pa ako sa kanya, Mudra. Sus, ang anak ko. Oo naman, mas maganda ka at pogi rin. Paglalambing ni Aling Marta sa binata. Napailing na lamang si Joshua sa kahinugasan ng kamay. Uwi na ako, Naytay. Magbabantay pa ako sa tindahan sa bahay. Saglit na tumingin si Joshua kay Isa sa kainirapan nito. Napatayo sa gulat si Isa. Hindi maaaring mawala sa paningin niya si Joshua. Baka mapano siya, lalo na't mag-isa lamang ito. Anong problema, Aya? Tanong ni Aling Marta nang mapansin ang pagbago na ekspresyon sa mukha ni Isa. Kailangan ko na pong umalis. Salamat po ulit. Naku, walang anuman anak. Alam ko na masusundan mo ang anak ko. Mag-ingat kayo ha. Hindi na lamang pinansin ni Isa ang sinabi ni Aling Marta dahil mabilis siyang tumakbo palabas ng palengke upang habulin si Joshua. Nakahinga ng maluwag si Isa nang makita ang binata na tahimik at mag-isang naglalakad sa kalsada. Nag-iwan ng konting distansya si Isa sa kanilang dalawa ni Joshua upang hindi siya nito mahalata. Ngunit tila ba may pang-amoy si Joshua dahil tumigil ito sa paglalakad at nilingon siya. Huwag mo ako sundan, girl, para kang aso. Nakasimangot na tugon ni Joshua. Hindi kita sinusundan. Pareho lang tayo ng dinadaanan. Palusot naman ni Isa. Good. Kasi ayoko may sumusunod sa akin. Mabuti sana kung gwapong lalaki ka, papayag pa ako dun. Tugon ni Joshua at nagpatuloy sa paglalakad. Napangiwi naman si Isa dahil sa taglay na kalandian ng baklang anak ng boss niya. Tahimik lamang silang naglalakad. Medyo lumapit na rin si Isa kay Joshua. Napansin ni Isa na kung hindi niya alam ang totoong katauhan ni Joshua, ay aakalain niyang seryoso at strict na lalaki ito. Hindi naman kasi maitatangging magandang lalaki si Joshua. Halos lahat na ata ng katangian ng pagiging gwapo ay napunta na rito. Naiinggit ka na naman sa kagandahan ko? Napakurap ng mata si Isa sa kaumyiwas ng tingin. Hindi, nagtataka lang ako kung bakit may ganyan mukha sa mundo. Masyadong hindi ka aya-aya. Napahinto sa paglalakad si Joshua. Nainsulto ito sa sinabi ni Isa. Sa kabilang banda naman ay napatigil din sa paglalakad ang dalaga. Seryosong tinitigan ni Joshua si Isa, saka naglakad palapit dito. Automatikong napaatras si Isa hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likuran. Nakatitig sila sa isa't isa habang seryoso ang muka. Pangit ako? Baritonong sabi ni Joshua na ikinagulat ni Isa. Lalaking lalaki ang boses nito at ang paraan ng titig ay tila ba walang halong kabadingan. Oo,
Depensa ni Isa. Ngumisi si Joshua sa kahinawakan ng pisngi ni Isa. Ngumisi ang dalaga at hinawakan din ang pisngi ng binata. Nagulat si Joshua sa ginawa nito, kaya mabilis itong lumayo. Hindi mo ba ako hahalikan? Pang-aasar ni Isa na ikinalukot ng muka ng binata. Kadiri ka naman, girl. Ewan ko sa'yo. Layuan mo nga ako. Muling nagpatuloy sa paglalakad si Joshua. Samantalang, malawak ang ngisi na ipinapakita ni Isa. Natutuwa siya sa tuwing naaasar si Joshua sa mga sinasabi niya. Napahinto sila sa paglalakad nang humarang ang dalawang baritonong lalaki. Naging seryoso ang mukha ni Isa nang makilala kung sino ang mga ito. Mabilis siyang nagtungo sa harapan ni Joshua. Wow, Fafa! Ngumisi si Joshua habang nakatitig sa dalawang lalaki. Girl, lumayas ka dyan sa unahan ko. Mukhang magpapakilala sila sa akin. Bulong ni Joshua. Nilingon ni Isa si Joshua sa kasinamaan ng tingin. Huwag kang ang malandi. Delikado sila. Muling humarap si Isa sa dalawang lalaki. Pareho itong nakangisi habang nakatitig kay Isa. Tumawa pa ang isang lalaki na nagpainit sa ulo ng dalaga. Baby girl, kung ayaw mo masaktan, hayaan mo na lang kaming lumapit kay Bading. Hindi ko naman siya sasaktan eh. Tugon ng lalaki. Mahinang siniko ni Isa si Joshua ng mahina. Tumili kasi ito sa tenga niya. Beth, pwedeng-pwede ako magpakilala sa inyo, boys. Sabat ni Joshua na naging sanhi upang magtawanan ng dalawang lalaki. Joshua, umayos ka nga. Delikado nga sila. Baby girl, kung ayaw mo masaktan, hayaan mo na kami. Correct, hayaan mo na kami, Aya. Napasinghap si Isa na itulak siya ni Joshua sa kalumapit ito sa dalawang lalaki. Huminga ng malalim si Isa at mabilis na hinablot ang buhok ni Joshua. Tuluyan na ring nabitawan ni Isa ang bitbit nitong plastic na may lamang karne at iba pa. Diyan ka lang. Malakas na sigaw ni Isa. Tumingin si Isa sa mga lalaki ngunit laking gulat ni Isa nang sumalubong sa kanya ang kamao ng isang lalaki. Mabilis na nahawakan ng isang lalaki si Joshua na ikinatili nito. Malandi ka kasi Joshua, ayan tuloy. Nang gigigil na sabi ni Isa, saka lumapit sa lalaking may hawak kay Joshua at mabilis na sinuntok ito sa panga, dahilan upang mabitawan nito si Joshua. Umalis ka na! Sigaw ni Isa. Mabilis na nasipa ni Isa ang isang lalaking susugod sa kanya. Nasuntok naman ni Isa ang pangalawang lalaki sa mata na ikinatumba nito. Hindi kita iiwan! Tili ni Joshua. Lalong nataranta si Isa dahil sa paglapit ni Joshua sa kanila. Walang hiyang bading to? Pinapahirapan mo ko! Mahinang bulong ni Isa sa sarili. Naramdaman ni Isa ang papalapit na kamao mula sa kanyang likod, kaya naman mabilis siyang yumuko upang mailagan ito. Sinuntok ni Isa ang tiyan ng lalaki sa kasinipa ang pagkalalaki nito, dahilan upang matumbay ito sa sahig. Lumipat ang atensyon ni Isa sa isa pang lalaki na hawak na namang muli si Joshua. Mabilis na tumakbo si Isa sa lalaki at hinawakan ang kamay nito. Saka pinilipit, dahilan upang magsanhi ng malakas na sigaw galing sa lalaki. Sinapak ni Isa sa pisngi ang lalaki. Akmang susuntukin sana siya nito sa muka nang yumuko si Isa. Sakto namang nasa likuran niya ang isa pang lalaki na siyang nakatanggap ng sapak nito. Bago pa man makabuelo ang lalaki, ay pinaulanan na ng suntok ni Isa ang mukha nito hanggang sa tuluyan nitong matumba sa sahig. Nilapitan nito ni Isa sa kainapakan sa dibdib na ikinadaing ng lalaki. Sabihin mo sa amo mo, magpadala ng tauhan na kakayanin ako. Huwag yung may hinaw tulad nyo. Saad ni Isa, saka sinipa ang mukha ng lalaki na ikinawala nito ng malay. Napalingon si Isa nang tumili si Joshua. Hindi ka pa ba napapagod? Naiiritang saad ni Isa nang mapansin ang isa pang lalaki na muli na namang hawak si Joshua.
Binunot ni Isa ang nagtatago niyang maliit na kutsilyo saka itinapon nito sa braso ng lalaki. Malakas na napasigaw ang lalaki saka natumba sa sahig hanggang sa mawalan nito ng malay. Lumapit dito si Isa at kinuha ang kutsilyo. Nadumihan tuloy. Inis na singhal sa sarili ni Isa. Nilingon ni Isa si Joshua, nagulat sa nangyari. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang sambit ni Isa sa kanilapitan si Joshua. Tinitigan nito ang buong katawan ni Joshua. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang wala itong sugat. Napakurap si Joshua. Mabilis itong niyakap si Isa na kinagulat ng babae. Salamat, Aya! Lihim nang umiti si Isa. Mukhang senyales ito na mapapalapit siya kay Joshua. Dahil niligtas mo ko, hahayaan kitang mapalapit sa akin pero hindi kita bet girl. Umirap si Joshua saka naglakad ng muli. Tiningnan ni Isa ang mga lalaki nakahandusay sa sahig. Napansin ni Isa ang logo ng mga ito sa sahig. Ito ang logo ng kakampi nilang agency. Ngunit ang pinagtataka ni Isa ay kung bakit nais kunin ng mga ito si Joshua. Kinuha na lamang muli ni Isa ang binili niya. Nakasunod lamang si Isa kay Joshua hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Simpleng bahay na may malaking tindahan. Dumiretso si Joshua sa loob na sinundan naman ni Isa. Lumingon si Joshua kay Isa na kinatigil ni Isa sa paglalakad. Girl, dito rin ba ang bahay niyo? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Joshua. Ano? Nagtatakang tanong ni Isa. Sinabi na sinusundan mo ko girl. Bahay ko na to. Akala ko ba pareho lang tayo ng dadaanan? Napakurap naman si Isa sa sinabi ng binata. Oo nga pala. Yun pala ang palusot niya kanina. Ano kasi? Huwag ka nang magpalusot girl. Sinusundan mo talaga ako. Stalker ka talaga. Hindi ako stalker. May bibilihin lang ako sa tindahan niyo. Muling pagpapalusot ni Isa. Tumaas sa mga kilay ni Joshua. Pwede naman sa labas, bakit ka pa pumasok sa gate? Pasensya na girl, naligaw lang ng daan. Inis na sabi ni Isa sa kapadabog na lumabas ng gate. Dumiretso siya sa tindahan nila Joshua. Naroon na si Joshua na malawak ang ngisi sa kanya. Anong bibilihin mo? Kutsilyo, panaksak sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Joshua at napahilamos naman si Isa sa muka. Soft drinks, royal sana. Inabot ni Isa ang 50 pesos kay Joshua at inabot naman ni Joshua ang royal na nasa plastic. Naupo si Isa sa upuan na nasa bintana saka sumipsip sa royal na binili niya. Aya, paano mo natutunan ng ganon? Tugon ni Joshua na ikinatigil ni Isa. Nagkibit balikat si Isa. Hindi ko alam. Nalukot ang mukha ni Joshua. Girl, nagtatanong ako. Pamilyar kasi sa akin ang mga galaw. Para bang nakita ko na siya? Nangunot ang noo ni Joshua. Tinitigan ni Isa ang binata. Self-defense, kumbaga. Tinuro lang naman sa akin. Sagot niya rito. Gusto ko niyan, turuan mo ako. Untag ni Joshua na ikinaubo ni Isa. Tila ba, lumabas sa ilong niya ang royal na iniinom niya. Seryoso ka ba? Ang lambot mo Joshua, hindi mo kakayanin. Napailing si Isa. Bukod kasi sa kabaklaan ni Joshua, ay hindi rin maaari na turuan ni Isa si Joshua ng ganon. Lalo na't hindi ito sakop ng kanyang misyon. Girl, lalaki pa rin ako. Irap na sabi ni Joshua. Hindi na lamang siya sumagot. Napangiwi siya nang magring ang earpiece niya. Nakalimutan niya nga pala itong alisin. Hello? Tugon ni Isa habang hawak ang kanyang earpiece. Tumingin siya kay Joshua na nakatitig sa kanya. Agent 1, are you there? Tugon ni Don Juan sa kabilang linya. Yes, bakit? Pinanatili ni Isa ang boses na tila normal lamang siyang nakikipag-usap. Mukhang
Nakikinig sa usapan si Joshua na ikinairita ni Isa. May nag-report sa akin na may nakalaban ka kanina. How's my son? Tumingin si Isa sa binata. Okay lang po ako. No, I meant my son. Opo, okay lang po. Pinanlalakihan ng mata ni Isa si Joshua. Chismoso ka? Umalis ka nga rito. Bulong ni Isa sa katumayo. What is it, Agent 1? Wala po. Ano po yun? Naglakad palayo si Isa. Nilingon niya si Joshua na nasa tindahan at nakatingin sa kanya. Did you find any information? Yes. The logo that I saw is from our allied agency. Please investigate the rogue agency, sir. Copy. I'll hang up. Take care of my son. And do not let him exposed to any fight scene. Copy. Pinatay ni Don Juan ang tawag. Ibinulsa ni Isa ang earpiece bago magtungo pabalik sa tindahan. Napairap na lamang siya nang titigan siya ni Joshua. Shota mo, girl? Pogi ba yan? Pakilala mo naman ako. Sunod-sunod na tanong ni Joshua. Chismoso ka? Wala akong boyfriend. Tinuro ni Isa ang biskwit sa tindahan na mabilis na mabinigay ni Joshua. Oo nga pala. Kasi ako nga pala ang gusto mo. Ngumisi si Joshua. Napangiwi na lamang si Isa. Mukhang kailangan niya talagang mapanindigan ang palusot niyang yun. Oo, crush kita kahit bakla ka. Well, sinasabi ko sa'yo wala kang pag-asa sa akin. Footlong din ang nais ko. E di share na lang kami sa footlong mo nung lalaki magugustuhan mo. Giit ni Isa na kinatigil ni Joshua. Bastos mo talagang babaita ka. Hindi ako nagsishare, no? Hindi naman yung footlong ng lalaki mo ang pagkahatian natin, kundi yung footlong mo ang pagkahatian namin ng lalaki mo. Kadiri ka naman. Saka, mas masarap ang footlong pag may petchay at siopaw. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Automatikong tumingin ito sa dalawang bundok ni Isa. Ew! Kadiri ka? Bastos? Malakas na tumawa si Isa. Ngumuso pa ito sa kalalong pinaumbok ang dibdib niya. Siopaw, malusog at masarap. Try mo na, girl. Kumindat pa si Isa. Napahilamos na lamang sa mukha si Joshua. Kadiri ka? Mahiya ka naman. Lalaki pa rin naman ako, no? Patingin nga ako lalaki ka. Nakangising sabi ni Isa. Namula ang mukha ni Joshua. Ayoko. Bakla talaga? Mahinang bulong ni Isa sa kanapailing na lamang. Ang bastos ng bunganga mo, Aya, para kang hindi babae. Uncomfortable ka na ba? Akala ko ba babae ka? Nakataas ang kilay na sabi ni Isa. Oo. E di masanay ka na sa bunganga ko. O baka naman tumatayo na yung footlong mo. Aya! Malakas na humalakhak si Isa. Namumula ang mukha ni Joshua dahil sa mga sinasabi nito. Bading ka talaga, as if naman papatol ako sa'yo. Usal ni Isa. Umuwi ka na nga. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Wala nga pala siyang matutuluyan ngayon. Naging abala siya sa maghapon sa pagsunod-sunod kay Joshua. Kaya hindi niya naisip na maghanap ng matutuluyan. Sige, mauna na ako bye. Mabilis na naglakad paalis si Isa upang maghanap ng matutuluyan niyang bahay. Mabilis din naman siyang nakaupa ng bahay dahil maraming mauupahan sa barangay kung saan nakatira ang binata. Maraming salamat po. Sambit ni Isa nang maibigay na sa kanya ang susi. Kompleto na ang gamit sa bahay at tanging sarili na lamang niya ang dadalhin. Wala nga pala siyang damit na dala, kaya kailangan niyang mamili. Dumiretso si Isa sa kwarto ng bahay, saka nahiga rito. Sa isang iglap, ay naramdaman ni Isa ang pagod sa buong araw ng pagbantay kay Joshua. Hindi na ako makahintay na maging malaya sa gulo. Sambit ni Isa sa sarili bago tuluyang makatulog. Sa kabilang banda, lumabas mula sa tindahan si Joshua. Napatingin ito sa karne na nasa upuan. Mukhang nakalimutan pa ng babaitang yun. Nakangiwing sabi ni Joshua. Kinuha niya ang karne saka pumasok sa bahay.
Naabutan niya ang kanyang mga magulang na kumakain na sa hapagkainan. "Anak, nasan si Aya?" tanong ni Aling Marta. "Umalis na, nakalimutan pa nga yung karne oh." "Naku, ibigay mo yun sa kanya. Wala yung uulamin ngayon." Napasimangot si Joshua. "Nay, hindi ko alam ang bahay niya." "O siya, ilagay mo na lang sa ref at baka balikan niya bukas. Kumain ka na rin dito." Sinunod naman agad ni Joshua ang utos ng ina. Naupo ito sa hapagkainan, saka nagsimulang kumain. "Nay, nung natagpuan niyo ba ako ni tatay, wala bang clue na nakita kayo tungkol sa pamilya ko?" tanong ni Joshua. "Meron anak, isang panyo na may logo." Tumayo si Aling Marta sa kinuha ang nakasampay na panyo at binigay ito kay Joshua. Tinitigan ito ni Joshua. "Ayaw next agency?" Nagtatakang tanong ni Joshua saka tumingin kay Aling Marta. Nagkibit balikat lamang si Aling Marta, samantala pilit inalanan ni Joshua kung saan niya nga ba ito nakita, ngunit sa kasamaang palad, malabo ang mga alaalang pumapasok sa isip niya. Kinabukasan ay maagang nagising si Isa upang magtungo sa bahay ni Aling Marta. May damit pa naman siyang naisuot sa maliit niyang bag, kaya yun na lang ang isinuot niya. Naabutan niya sa labas ng bahay si Aling Marta na nagwawalis. "Magandang umaga po." Agaw pansin ni Isa. Umangat ang tingin ni Aling Marta. Agad itong umisi nang mapansin si Isa. "Aya, magandang umaga." Nahangiting bati pabalik ni Aling Marta. "Si Joshua po." "Nasa loob, iha, puntahan mo na lang." "Salamat po." Ngumiti si Isa saka nagtungo sa loob ng bahay. Pagpasok niya ng bahay ay naamoy na agad ni Isa ang bagong lutong sinangag. Biglang kumalam ang sikmura niya dahil sa naamoy. Hindi pa nga pala siya kumakain magmula kagabi. Dumiretso si Isa sa kusina. Tila nanigas si Isa sa kanyang kinatatayuan nang makita ang nakatalikod at hubad na pang itaas ni Joshua. Humarap si Joshua sa kanya na naka-apron at may hawak na syanse. Halos matulala si Isa sa katawan na nakalantad sa harap niya. "Girl, wag mo nga akong pagpantasyahan, kadiri ka." Napakurap si Isa at mabilis na inayos ang sarili. Umiwas siya ng tingin sa lalaki. Hindi may pagkakailang maganda ang katawan nito na tila ba ay labas-pasok sa gym. "Hindi ko yan pinagpapantasyahan. Masyado lamang hindi maganda ang view. Magdamit ka nga." Masungit na sabi ni Isa at naupo ito sa upuan. "Ano bang ginagawa mo rito, girl? Bisita ka ba? Feel at home, ha?" Pagsusungit pabalik ng binata. "Yayayain sana kita mag-mall." "Ew, date ba yan?" "Hindi." Angal ni Isa. Napahilot ito sa kanyang sintido. "Bibili ako ng damit, samahan mo ako kasi wala kang kasama." Umukit ng isang ngiti sa labi ni Joshua. "Bet, sige ba? Basta ako ang mamimili ng damit mo. Maganda ang taste ko kumpara sa'yo." Giit ni Joshua, saka kumindat. "Oo na, bilisan mo na dyan at nagugutom na ako. Baka ikaw pa makain ko." Sunod-sunod na tugon ni Isa. Napaawang ang labi ni Joshua at nandidiring tiningnan si Isa. "Ikaw ha? Alam kong masarap ako pero ipapaalala ko lang sa'yo na footlong ang nais ko." Umirap na lamang si Isa. "Oo na, bilisan mo na dyan." Nagugutom na kasi si Isa at hindi na niya kayang patagalin pa. Nang matapos magluto si Joshua, ay inihain ito ni Joshua sa kanyang harapan. Saktong kapapasok lamang ng bahay ni Aling Marta, kaya agad na umukit ang isi sa labi nito. "Anak, mukhang napapatigas ka na ni Aya. Lalaki ka na ba?" Napangiwi si Joshua sa sinabi ng ina niya. "Ew, Nay, no." Naupo si Aling Marta sa tabi ni Isa, sa kahinainan din ito ng pagkain. Samantala, nagsimula ng kumain si Isa. Hindi na niya alintana ang pag-uusap ni Aling Marta at Joshua.
Basta anak, hindi ako tutol kay Aya. Mukhang mabait naman siyang bata. Nay naman, kadiri, hindi kami talo ni Isa. Padabog na naupo si Joshua sa harapan nila. Naaasar na kasi ito dahil sa panrireto ni Aling Marta kay Isa. The more you hate, the more you love. Kaya wag mo na idinayan anak. Tumawa ng nakakaasar si Aling Marta. Lalong nalukot ang mukha ni Joshua. Tinitigan ni Joshua si Isa na abala sa pagkain. Sa katunayan, ay nagagandahan siya kay Isa. Ngunit alam niya sa sarili na lalaki ang gusto niya. At hindi na yun mababago pa. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na si Aling Marta na pupunta sa palengke. Si Isa na rin na nagpresentang maghugas, samantalang nagbibihis naman si Joshua para sa pag-alis nila. Maganda na ba ang OOTD ko for today? Pinatay ni Isa ang gripo sa kanilingon si Joshua. Napaawang ang bibig ni Isa na makita ang itsura ng binata. Kinagat ni Isa ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ng tawa. Ano yan? Ba't ka naka-crop top? Tugon ni Isa. Nakalitaw ang abs ni Joshua dahil sa maikling damit na suot nito. Maganda naman ah. Heto lang ang nakalkal kong damit sa kwarto. Humalakhak ng tawa si Isa sa kasinabuyan ng tubig sa mukha si Joshua. Umayos ka nga, magbihis ka. Hindi ba bagay? Ngumuso si Joshua. Bagay, pero sa mo lang naman tayo pupunta Joshua. Napahilot sa sentido si Isa habang nakaplaster pa rin ang ngiti sa labi. Pumasok na lamang muli si Joshua sa kwarto at sa paglabas nito ay nakasuot na siya ng puting t-shirt. Much better. Nakangising sabi ni Isa saka tiningnan si Joshua mula ulo hanggang paa. Napairap na lamang ang binata sa ginawa niya. Tara na, magbo-boys hunting pa tayo girl. Hindi na nakaangal pa si Isa nang hilahin siya ni Joshua palabas ng kanilang bahay. Sakto, may dumaan na tricycle sa harapan nila na agad din namang pinara ni Joshua. Sa mall tayo kuya, sabi ni Joshua pagkatapos sumakay ng tricycle. Shota mo Josh? Tugon ng tricycle driver. Napatingin si Joshua kay Isa sa umuwi. Hindi, kadire. Umasim ang mukha ng binata samantalang napaikot na lamang ang mga mata ni Isa dahil sa kaartihan nito. Asawa ko po siya kuya. Pagbibiro ni Isa. Tumawa ang tricycle driver. Mukhang nakabingwit ka ng Diyosa, Joshua. Manong naman, hindi ko siya asawa. Huwag kayo magpapaniwala rito sa bruhang to. Umirap si Joshua kay Isa. Baby Josh, bakit mo naman ako tinatanggi? Pinulupot ni Isa ang kanyang kamay sa braso ni Joshua saka sinandalang ulo rito. I'm sad na, look oh. Pinalungkot ni Isa ang kanyang boses at ngumuso pa ito na lalong nagpalukot sa mukha ni Joshua. Kadiri ka naman, alis nga. Tinulak ni Joshua ang ulo ng dalaga, ngunit hindi sinasadyang napalakas ito. Nauntog tuloy ang ulo ni Isa sa gilid ng tricycle, dahilan upang mapangiwi ang dalaga. Aray ko naman Joshua, may galit yan? Tinitigan ni Joshua si Isa bago umirap. Samantala, hinimas na lamang ni Isa ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nabukulan siya sa lakas ng pagkakauntog niya sa tricycle. Nang makarating sila ng mall, ay naunang lumabas si Isa sa tricycle. Si Joshua na rin ang nagbayad ng pamasahe nila. Aya, tawag ni Joshua. Lumingon si Isa kay Joshua na may halong pagtataka. Lumapit si Joshua sa kanya at halos manigas si Isa sa paghaplos ni Joshua sa kanyang bukol at pagdampi ng halik dito. Tara na, mag-boys hunting na tayo. Natulala si Isa sa ginawa ni Joshua. Hinawakan niya ang kanyang bukol. Hindi niya inasahang hahalikan ito ni Joshua. Girl, huwag kang asyumera dyan. Hinalikan ko lang kasi magic ang kiss ko. Mawawala ang sakit ng bukol mo. Giit ni Joshua, saka umirap. Nauna na itong maglakad papasok ng mall, samantalang napailing at napangiti na lamang si Isa. Don Juan, bakla ba talaga tong anak mo? Mukhang type na ako Bulong ni Isa sa sarili. Hinabol niya si Joshua
saka kumapit sa braso nito. Nagulat pa si Joshua nang makita si Isa na may ngiting nakakaasar. Ano to girl? Alis nga, para tayo magsyota. Inalis ni Joshua ang kamay ni Isa sa braso niya. Malapit na. Ew! Napangiwi si Joshua. Humagikik si Isa at napailing na lang sa sinabi. Dumiretso silang dalawa papasok ng butik. Heto, itry mo to. Kinuha ni Joshua ang isang dress. Masyadong formal. Wala naman akong paggagamitan yan. Heto na lang. Kinuha ni Joshua ang knitted crop top at pants saka binigay kay Isa. Kumuha pa ito ng ilang damit saka ibinigay din kay Isa. Suotin mo yan. Tinulak ni Joshua si Isa papasok ng dressing room. Mabilis namang nagbihis si Isa ng damit na pinili sa kanya ni Joshua. Natutuwang pumapalakpak ang binata. Ganda? Ganda ng damit? Hindi ikaw okay? Natawan na lamang si Isa bago bumalik sa dressing room. Isang oras din silang nanatili sa butik na yun bago siya hilahin ni Joshua sa isang salon. Joshua, bakit tayo nandito? Ayoko dito. Angal ni Isa at pilit na hinihila ang kamay niyang hawak ng binata. Pagmumukain lang kitang tao, girl. Wow, hindi pa ba ako tao ngayon? Asar na sabi ni Isa. Hindi eh. Dahil doon, nalukot ang kanyang muka. Wala nang nagawa si Isa kundi ang magpatianod na lamang sa gusto ni Joshua. Si Isa ay isa sa mga babaeng hindi nais kalikutin ng buhok o muka. Hindi rin maintindihan ni Isa ang sarili kung bakit hindi niya pinaglaban na huwag galawin ang buhok niya. Siguro ay dahil utos ito ng anak ng boss niya. Sa kabilang banda naman, nakatitig si Joshua kay Isa na masama ang tingin sa kanya. Hindi maintindihan ni Joshua sa sarili kung bakit hindi man lang siya makaramdam ng inggit sa babae. Bagkus ay tila nagandahan pa siya rito. Matutunaw na siya, sir. Tugon na isang bakla sa salon. Napapitlag si Joshua sa biglaang pagsulpot nito. Hindi kami talo, girl. Pareho lang tayo. Tumili ang bakla sa kamalakas na suminghap. True? Grabe ang gwapo niyo, Beshi. Hindi pasok sa standard mo maging bading. May standard na pala ngayon na pagiging Becky? Nakangiwing tugon ni Joshua. Oo naman. Sa kisigat pogi na yan? Akala ko nga, girlfriend mo si Miss Beautiful eh. Tukoy ng bakla kay Isa. Hindi sumagot si Joshua. Nanatili lamang ang titig niya kay Isa. Ay girl, hindi yan ang tingin ng isang bading. Nagiging straight ka na. Muli na namang tumili ang bakla kaya napalingon dito si Joshua. Anong pinagsasabi mo? Sir, the way you look at Miss Beautiful, it shouts admiration. Mukhang crush mo na siya. Nalukot ang mukha ni Joshua ngunit may parte pa rin sa puso niya na tila ba nakiliti sa sinabi ng bakla. Hindi ako magkakagusto sa babae. Bading ako katulad mo, kaya wag mo nang pilitin. Angal ni Joshua, saka umirap. Samantala, katatapos lamang ayusin ng hairstylist ang buhok ni Isa. Ang mahaba at kulot na buhok ni Isa ay naging maiksi at straight. Tila hindi na makilala ni Isa ang sarili sa salamin. Ibang-iba ang mukha niya sa bagong hairstyle niya. Mukha ka ng tao, girl. Giit ni Joshua na nasa kanyang tabi. Tumingin siya rito sa kainirapan. Pakialamero ka? Hindi ko nga makilala ang sarili ko eh. Tugon ni Isa. Dati ka kasing hayop na biglang naging tao kaya normal lang yan na hindi makilala ang sarili, Aya. Hindi na lamang sumagot si Isa. Tiningnan niya na lamang ang sarili niya sa salamin. Hindi naman maitatangging para siyang bumata ng 10 taon. Tara na, may gusto ako itry na bagong bukas na shop. Ha? San? Hindi na nakaangal pa si Isa nang hilahin na naman siya palabas ng salon ni Joshua. Pakiramdam ni Isa ay nagiging kalad-kari na siya sa ginagawa ni Joshua. Pumasok silang dalawa sa defense training area. Napatampal sa noo si Isa. Wag na dito, Joshua. Angal niya at akmang tatalikod nang hilahin siya ni Joshua paharap. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko talagang turuan mo ako ng moves. Para naman kung may bala kumuha sa akin ay ipipanlaban din ako. Tumingin si Joshua.
Pinaawa pa nito ang mata niya, dahilan upang mag-iwas ng tingin si Isa. No, hindi pwede. Muling pag-angal ni Isa. Please, Aya, please. Nanigas sa kinatatayuan si Isa nang yakapin siya ni Joshua mula sa likod. Nakarinig siya ng konting tilian sa paligid dahilan upang mamula ang kanyang pisngi. Hindi nga. Saka lumayo ka nga sa akin, bading ka? Itinulak ni Isa si Joshua. Bakit hindi? Gusto ko lang naman matuto ng self-defense. Giit pa nito sa kanya. Napahilamos na lamang na mukha si Isa. Mukhang hindi lang naman siya titigilan ng binata hanggat hindi niya ito pinagbibigyan. Fine, pero basic lang ah. The best ka talaga, girl. Nauna nang pumasok si Joshua, samantalang napailing na lamang si Isa sa kasumunod sa kanya. Pagpasok nila, ay sinalubong sila ng mga tagapamahala ng lugar. Pinasuot sila ng protective gear bago pinapasok sa private training room. Anong una nating gagawin, Aya? Halata ang pagkasabik sa boses ni Joshua habang nakaharap sa malaking punching bag. Pakiramdam ni Joshua ay pamilyar ang ganitong sitwasyon sa kanila. Sumuntok ka. Malakas na sinuntok ni Isa ang punching bag dahilan upang magkaroon ng lubog sa punching bag dala ng malakas na puwersa. Mabilis namang sinunod ito ni Joshua, ngunit napangiwi si Joshua nang tumunog ang kanyang daliri na tila ba ay nabalian. Aray! Daing ni Joshua. Napatampal sa noo si Isa. Sabi ko sa'yo, wag na nating subukan. Masyado malambot yung daliri mo sa suntukan. Galit na sambit ni Isa. Haler, kasi simula ko lang, girl. Hindi naman agad-agad magiging bihasa ako, no? E di pwesto mo yung kamao mo. Lagyan mo ng puwersa. Huwag kang babakla-bakla. Masungit na tugon ni Isa. Pumwesto siya sa harap ng punching bag, sa kabuong puwersang sinuntok ito. Ginawa rin ni Joshua ang ginawa ni Isa, ngunit sa kasamaang palad ay hindi man lang gumalaw ang punching bag. Tila ba ay mas malakas pa ang punching bag kaysa kay Joshua. Lakasan mo kasi! Naiinis na tugon ni Isa. Muling sumuntok si Joshua, ngunit tila hindi man lang lumubog ang kamao nito. Puwersahan mo! Muling sabi ni Isa sa kasumuntok sa punching bag na nasa harapan nito. Huminga ng malalim si Joshua at malakas na sinuntok ang punching bag. Malawak ang ngiti na pinakita ni Joshua nang may konting lubog sa punching bag. See? Malakas ako. Tugon ni Joshua na pilit itinatago ang ngiwi. Masakit kasi ang ginawang pagsuntok niya. At sa pakiramdam niya ay nabali ang mga daliri niya na may suot na boxing glove. Pwede na. Kibit balikat na tugon ni Isa. Tara na, wrestling naman. Hinila ni Isa si Joshua patungo sa loob ng ring. Hinubad ni Isa ang kanyang pang-itaas na damit at tanging sports bra lamang ang natira. Natameme naman si Joshua dahil sa ginawang paghubad ni Isa. Girl, may lalaki rito. Saway ni Joshua sa katumalikod. Tumawa si Isa nang mapansing namumula ang pisngi ni Joshua. Lalaki ka? Kala ko babae ka. Lalaki sa katawan. Tama na yan. Laban na. Giit ni Isa. Humarap si Joshua na tila kamatis sa muka. Samantala, inunat naman ni Isa ang kanyang katawan. Te, reminder lang. Starting pa lang ako ah. Giit ni Joshua. Sus, nasa lahi nyo na maging palaban, Joshua. Bulong ni Isa sa sarili. Ano yon? Wala, sugod na. Nakangising pag-aaya ni Isa. Kinagat ni Isa ang kanyang ibabang labi habang hinihintay ang pagsugod sa kanya ni Joshua. Mabilis na tumakbo si Joshua palapit kay Isa at inambahan ang suntok sa muka, ngunit mabilis itong naiwasan ni Isa. Yumuko si Isa sa nagpakawala ng suntok sa tiyan, dahilan para mapaatras si Joshua. Muling sumugod si Joshua kay Isa, ngunit imbis na saktan nito, ay binuhat ito ni Joshua sa kapinahiga sa ring. Nanlaki ang mga mata ni Isa na hindi niya inaasahan ang pagbagsak niya sa sahig ng ring. Pumatong sa kanya si Joshua, saka nakangising kinulong ang katawan ni Isa sa kanyang mga braso. Madaya ka! Bawal to!
Sambit ni Isa. Akmang sisipaan niya sana ang pagkalalaki ni Joshua nang mabilis na nahawakan ni Joshua ang isa sa mga paa niya. Ang ganda pala ng lipstick mo. Nanlaki ang mata ni Isa sa sinabi nito. Bakla ka talaga. Buong pwersa na binuhat ni Isa ang sarili, saka pinagpalit ang kanilang mga pwesto. Naupo si Isa sa tiyan ni Joshua, saka hinawakan ng mahigpit ang mga kamay nito. Ew, bastos ka? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Nandidiri na sabi ni Joshua. Bakit? May mali siya ba sa'yo? Babae ka naman, di ba? Pang-aasar ni Isa. Nilapit pa nito ang kanyang mukha kay Joshua. Mabilis na tinagilid ni Joshua ang kanyang ulo. Hindi, ang pangit lang na mukha mo. Nakakadiri, girl. Iritang tugon ni Joshua. Namula ang tenga nito na agad din namang nahalata ni Isa. Talaga? Siguro tinitigasan ka na niyan. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi, kadiri ka. Malakas na tumawa si Isa dahil sa pang-aasar niya kay Joshua. Natutuwa si Isa sa emosyon na pinapakita ni Joshua na tila ba isa itong tunay na lalaki. Sa kabilang banda naman ay hindi maintindihan ni Joshua kung bakit ganon mag-react ang katawan niya. May ibang babae naman ang nakahawak sa kanya pero nandidiri siya rito. Kapag kay Isa, tila ba komportable siya rito. Natigil lamang sa pagtawa si Isa nang bumukas ang pinto ng training room. Mabilis na umalis si Isa sa ibabaw ni Joshua, saka nahihiyang umiti sa babaeng natameme sa kanila. Tapos na po ang time nyo. Gulat na sabi ng babae. Ngumiti si Isa dito. Sige po, salamat. Tumingin si Isa kay Joshua na nakasimangot sa kanya. Mahinang tumawa si Isa. Ba't ganyan ka makatingin? Nakangiting tanong ni Isa. Wala, kadiri ka. Ew, yuck. Mataray, nag-gate ni Joshua, saka padabog na umalis sa ring at nauna nang lumabas ng training room. Napailing na lamang si Isa at akmang hahakbang nang may mag-vibrate sa earpiece niya. Kinuha niya ito sa kanilagay sa kanyang tenga. Agent 1, Emergency Red. Nanlaki ang mga mata ni Isa at mabilis na tumakbo palabas ng training room. Nilibot niya ang paningin sa lugar ngunit wala na si Joshua. Location. Simpleng tugon ni Isa. Boys' bathroom. Giit ng nasa kabilang linya. Mabilis na tumakbo patungo sa banyo para sa lalaki si Isa. Hindi niya alintana ang babaeng sumaway sa kanya bagkos pumasok lang siya bigla. Nagulat siya na makita si Joshua na nakahandusay sa sahig at walang malay. Tumaas ang tingin ni Isa sa dalawang lalaki na may hawak na panyo. Umigting ang panga ni Isa sa kinuyom ang kanyang mga kamao. Ito yung parehong lalaki na nakalaban nila kahapon. Tigilan niyo na si Joshua. Gigil na sabi ni Isa. Tumawa ang dalawang lalaki na makita siya. Little Miss Agent, mabuti na lang at nag-imbestiga kami patungkol sa'yo. Ano ang pakiramdam na magsinungaling sa inosenteng bakla? Wala kang alam. Kinuyom ni Isa ang kanyang kamao. Hindi niya matukoy kung paano nalaman ng mga ito ang patungkol sa pagiging agent niya. Bakit, Aya? Or should I say Isa? Nanlaki ang mga mata ni Isa sa sinabi ng lalaki. Paano na mga ito nalaman ang tunay niyang pangalan? Masyado ka mahina para sa misyon na to. Kaya kung ako sa'yo, ipaubaya mo na lang sa amin ang lalaking ito. Hindi ko ipauubaya sa inyo si Joshua. Misyon kong pangalagaan siya at dadaan muna kayo sa akin bago niyo siya makuha. Hindi na hinayaan ni Isa na sumagot pa ang dalawang lalaki. Sinuntok niya ito sa panga, samantalang sinipa naman niya ang isa. Gigil at nagtataka si Isa kung paano rin nalaman ng mga ito ang personal niyang information. Napadaing si Isa na masuntok siya sa tiyan. Mabilis niya itong sinuntok sa mata at sinipa sa tiyan dahilan upang matumbay ito sa sakit. Lumingon si Isa sa isang lalaki at laking gulat niya sa sasalubong na kutsilyo. Mabilis pa siyang yumuko upang iwasan ito. Hinawakan ni Isa ang braso ng lalaki sa pinilipit ito. Kinuha ni Isa ang kutsilyo at tinapon ito sa sahig. Hindi na hinayaan pa ni Isa na makalaban pa ang lalaki. Sinipa niya ito sa tiyan saka sinapak ng buong puwersa sa muka.
Dumadaing sa sakit ang dalawang lalaki. Kaya naman, mabilis na inalalayan ni Isa si Joshua para makatayo. Samantala, wala pa ring malay si Joshua, kaya naman halos hilahin siya ni Isa ng buong puwersa dahil may taglay na kabigatan ang lalaki. Nang makalabas sila ng banyo, ay nagtungo si Isa sa breastfeeding room. Sinara niya ang pinto saka pinaupo si Joshua roon. "Joshua, gumising ka!" Naiinis na sabi ni Isa. Tinapik-tapik niya ang pisngi nito, ngunit hindi man lang nagmulat ng kahit konti na mata ang lalaki. "Gumising ka sabi!" Malakas na sinampal ni Isa si Joshua. Gulat na nagmulat ng mata si Joshua, saka tumingin kay Isa. "Ano ba? Masakit yun ah?" Reklamo nito na inirapan lamang ni Isa. "Ano ba nangyari sa banyo? Sabihin mo." Seryosong tanong ni Isa sa lalaki. "Nahimatay ako. Nakita ko yung dalawang lalaki na nasa banyo na papalapit sa akin. Ngunit hindi ko alam, bigla ko nawala ng malay nang makita ko ang logo sa kanilang damit. Parang kilala ko to." Napakurap si Isa. "May naalala ka na ba?" Hindi maipaliwanag ni Isa kung bakit nakaramdam siya ng lungkot. Kung sakaling nakakaalala na si Joshua, ay tapos na ang kanyang misyon. Dapat ay maging masaya na siya, ngunit tila hindi niya pa nais lumayo kay Joshua. Malabo pa rin eh. Tumingin si Joshua kay Isa. Nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto kung gaano kalapit ang mukha ni Isa sa kanya. Mabilis niyang tinulak ang mukha ni Isa. "Kadiri ka girl ha? Hahalikan mo ba ako?" "Ako? No." Ngumiwi si Isa. "Tara na nga." Umirap na lamang si Isa sa kabinuksan ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Isa, maging ang mga nanay na may hawak na bata na naghihintay sa kanila sa labas. Tila namula ang pisngi ni Isa nang mapansin ang tingin ng mga tao nang makita sila ni Joshua na kalalabas lang. "Ayan ba ang binrestfeed mo, Iha?" Nanlaki ang mata ni Isa sa kaumiling. Hindi na lamang siya nagsalita at nahihiyang hinila si Joshua paalis sa lugar na yon. Kinuha ni Isa ang mga pinamili nila na naiwan nila sa training ground kanina. Dumiretso na rin sila sa labas ng room upang umuwi. "San ka magtatanghalian?" Dugo ni Joshua habang naghihintay ng tricycle. "Sa bahay niyo na lang, tinatamad ako magluto." "Ang kapala?" Nakangising tugon ni Joshua. "Alam ko namang yayayain mo akong kumain sa inyo. Ayoko na mahabang usapan." Tumawa ng mahina si Joshua. Tinitigan ni Joshua ang mukha ni Isa. Nangunot ang noon niya nang makita ang tila ba may daplis na kutsilyo sa pisngi ni Isa. "Girl, paano yan?" Tukoy ni Joshua sa sugat sa kanyang pisngi. "Ha? Ang alin?" Nagtungo si Isa palapit sa may kotse saka tiningnan ang sarili sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin ang sugat sa kanyang pisngi. Mukhang hindi naramdaman ni Isa na nadaplisan siya ng kutsilyo kanina. Wala ito." Ngumiti si Isa saka tinakpan ng sugat ngunit napangiwi siya nang matamaan ito. Naging seryoso ang mukha ni Joshua. "Ano nangyari kanina sa CR? Bakit nagising ako na nasa ibang lugar na?" Seryosong tanong ni Joshua. "Wala, dinala lang kita doon." Pagtataray ni Isa. "Nakipaglaban ka?" Hindi niya alam bakit parang nayupi ang dila niya upang sagutin ang tanong na yon. "Pasensya na kung naging pabigat ako. Hindi ka na dapat nadadamay sa mga ganito. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling ang mga yon. Bakit parang gusto nila ako makuha o patayin?" Hindi sumagot si Isa. Sa ayaw man o sa gusto ni Isa, ay kailangan niyang protektahan si Joshua kahit pa kapalit nito ang buhay niya. Ito ang kanila ipinangako sa agency. Bukod din dito ay ito ang last mission niya. Huwag na natin yung pag-usapan. Giit na lamang ni Isa sa kapinara ang isang tricycle. Sumakay silang dalawa sa tricycle. Tahimik lamang sila sa biyahe na tila ba nagkaroon ng tensyon sa kanilang dalawa. Samantala, hindi mapakali si Joshua. Nais niya na makauwi ng bahay upang magamot ang sugat ni Isa. Nakokonsensya siya sapagkat
siya ang naging dahilan kung bakit nagkasugat ito. Hindi niya rin maipaliwanag sa sarili kung bakit tila alalang-alala siya sa nangyari kay Isa. Paghinto ng tricycle sa harap ng bahay nila, ay si Joshua na ang unang bumaba. Nagulat si Isa nang hilahin siya ni Joshua pababa ng tricycle at papasok ng bahay. Bakit parang nagmamadali ka, Joshua? May kalaban ka ba? Nagtatakang tanong ni Isa. Tumingin ito sa paligid. Wala. Seryosong sagot ng binata. Pagpasok sa bahay ay pinaupo ni Joshua si Isa sa sala, samantalang dumiretso ang binata sa kanyang kwarto. Takang-taka naman si Isa sa naging reaksyon ni Joshua. Gagamutin kita. Tugon ng binata na kalalabas lamang ng kwarto. May hawak itong betadine, bulak, alkohol at band-aid. Wag na, okay lang, di naman kailangan, di naman ganong malala. Pagtanggi ni Isa. Naupo si Joshua sa harap ng dalaga. Gagamutin niya kita, girl. Huwag ka na magreklamo o ibubuhos ko sa sugat mo tong alkohol. Masungit na sabi nito sa kanya. Hinawakan ni Joshua ang baba ni Isa sa pinaharap sa kanya. Pero kasi hindi naman malalim. Naramdaman ni Isa ang pagpula ng kanyang muka. Ilang inches na lang kasi ang pagkakalayo ng muka nila. Hindi rin makatitig ng diretso si Isa sa kanya. Baka maimpeksyon, mahirap na. Baka ako pa makonsensya kapag namatay ka sa simpleng sugat na to. OA ha? Ngunit, tipid na ngumiti rin si Isa. Seryoso namang nililinisan at ginagamot ni Joshua ang sugat niya. Wala na rin namang hapdi na nararamdaman si Isa dahil sanay na siya sa mga sugat. Aray, dahan-dahan naman. Lumayo si Isa, ngunit muling hinilan ni Joshua ang mukha ni Isa palapit. Sorry, hindi ko kasi bet na hindi ka nagbibigay ng reaksyon sa paggamot ko. Gusto ko pa naman makita kung gaano ka nahahapdaan sa paglalagay ko ng alkohol sa sugat mo. Mahabang sabi ni Joshua pagkatapos aksidenteng maidiin ang bulak sa sugat ni Isa. Umirap si Isa. Aray, ang sakit. Tama na, ang hapde. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Joshua. Huminto na rin ito sa paggagamot sa sugat ni Isa. O bakit? Natatawang tanong ni Isa. Kinuha niya ang bulak na may betadine sa kamay ni Joshua. Kinuha niya ang salamin sa kasinimulang gamutin ng sarili. Bakit ka ba umuungol? Baliw ka ba? Gusto mo may makarinig sa'yo? Paano kung may nakarinig talaga sa'yo? Ang lakas ng boses mo. Baka mapagkamala na may ginagawa pa tayo rito. Tas machika pa ako dyan sa labas. Natataranta ang sabi ni Joshua. Malakas na tumawa si Isa. Baliw. Binatukan ni Isa ang binata. Hindi ba sabi mo na iinis ka na wala akong reaksyon? Nag-react lang naman ako nung ginagamot mo ko. Napahila mo sa mukha si Joshua. Hindi sa ganong paraan. Alam mo, ewan ko sa'yo, nakakalito ka rin ha? Aya! Inis na sabi ni Joshua at nakasimangot na ito. Muling tumawa ng malakas si Isa. Nawala ang lukot sa mukha ni Joshua at tila ba may ala-alang pumasok sa utak niya. Isang babae na tumatawa rin at kamukang kamukha ito ni Isa. Nahinto sa pagtawa ang dalaga nang mapansin ang tulalang mukha ni Joshua. Hoy! Pumitik siya sa harapan nito. Umirap naman ang binata. Ewan ko sa'yo, ang tsitsismosa ng mga tao rito kapag ako na-chismis papatayin kita. Sa sarap? Bastos. Tinapon ni Joshua sa mukha ni Isa ang maliit na unan. Muling tumawa ang dalaga. Naaaliw siya sa tuwing naaasar niya si Joshua. Nahinto lamang siya sa pagtawa nang pumasok si Aling Marta. Mga anak, narito pa pala kayo? Kumain na ba kayo? Lumingon si Joshua sa katumayo. Kinuha nito ang daladalang ulam ng ina. Tumayo na rin si Isa sa kasinundan sila patungo sa kusina. Joshua, dito ka muna anak. Huwag ka na sumunod sa palengke. Po? Bakit po? Nagtatakang tanong ni Joshua. Naupo si Isa sa upuan ngunit pasimpleng nakikinig sa usapan ng mag-ina. Kanina kasi anak may naghahanap sa'yo. Masama ang kutob ko, kaya huwag ka munang pupunta ng palengke. Po, sino daw po? Tanong ng binata. Pasimpleng tinawagan ni Isa ang tunay na tatay ni Joshua gamit ang earpiece. Hindi ko alam anak. Tunay na tatay mo raw,
Pero hindi naman ako naniwala kasi iba ang logo na nakita ko sa damit nila. Nangunot ang noo ni Isa. Tumingin ito kay Aling Marta at kay Joshua. Nay, paano kung lahat na lang tayo dito sa bahay? Baka kayo naman napapahamak niyan. Nag-aalalang sabi ni Joshua, kaya umaling si Aling Marta. Anak, hindi pwede. Wala tayong makakain yan. Saka may kasama ka naman dito, si Aya. Pero, wag na anak, mauna na ako ha. Naghatid lang ako ng ulam. Ngumiti si Aling Marta. Saglit din itong tumingin kay Isa bago lumabas ng kusina. Mabilis na tumayo si Isa sa kasinundan si Aling Marta. Aling Marta! Lumingon ito sa kanya. Bakit iha, may nakalimutan ba ako? Patungkol po sa usapan niyo kanina, hindi po sa pagiging tsismosa ha. Napakamot sa ulo si Isa. Ano doon anak? May nasabi po ba silang pangalan kung sino ang nagpapakuha kay Joshua? Tumaas ang 2 kilay ni Aling Marta saka umiling. Wala naman anak, bakit? Wala po, curious lang. Sige po, ingat po kayo. Ngumiti si Isa saka tumalikod na. Napabuntong hininga siya. Agent 1, tulungan mo na makaalala ang anak ko. Kailangan na siya makabalik dito, gumagalaw na sila. Sambit ni Don Juan. Copy sir. Gate ni Isa bago patay ng tawag. Muling bubugan ng hangin si Isa bago magtungo sa kusina. Naabutan niya rin si Joshua na inaayos ang pagkakainan nila. Saan ka pumunta girl? Tanong nito saka naupo sa upuan. Naupo na rin si Isa sa harap nito. Nagbanyo lang? Miss mo na ako agad? Nagilalaki ka na ba? Pang-aasar ni Isa. Umirap si Joshua. Girl, maghunos dili ka. Iw ha? Nakangiwing sambit ni Joshua. Tinitigan ni Isa si Joshua. Hindi niya alam kung paano niya ipapaalala ang nakaraan nito. Joshua, gusto mo bang maalala ang nakaraan mo? Tanong niya habang sumasandok ng kanin at ulam. Oo, syempre. Baka nga may boyfriend akong pogi tas nakalimutan ko lang. Untog na natin yung ulo mo sa pader. Baliw. Umirap si Joshua na tinawanan lamang ni Isa. Pagkatapos kumain, ay nagpaalam si Isa na uuwi muna. Hinatid naman siya ni Joshua patungo sa tinutuluyan niya. Salamat sa paghatid. Sige na, umuwi ka na. Pagtataboy nito kay Joshua, napasimangot ang binata. Uuwi na talaga ako, huwag ka makikikain mamayang gabi ah. Padabog na umalis si Joshua. Tumawa na lamang si Isa sa kanapailing. Pagpasok niya sa bahay, ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto sa kanapabuntong hininga. Hindi matukoy ni Isa kung bakit tila nalulungkot siya na maaari na makaalala si Joshua. Alam niyang misyon niya lamang ito, ngunit nakakalungkot pa rin isipin. Nahiga si Isa sa kama hanggang sa tuluyan na nga itong nakatulog. Samantala, inutusan ni Aling Marta si Joshua na dalhan ng pagkain ng dalaga. Napasimangot naman na sumunod si Joshua. Naiinis pa rin kasi ito sa ginawang pagtataboy sa kanya ni Isa kanina. Hindi man lang siya pinatuloy sa bahay nito. Hindi na siya kumatok pa at dire-diretsyong pumasok ng bahay. Careless naman ang babaeng to, hindi nakalakang pinto. Sambit ni Joshua sa sarili. Nilagay niya ang ulam sa mesa sa katinakpan. Nagtungo siya sa kwarto. Naroon niya nakita si Isa na mahimbing na natutulog. Sa pangalawang pagkakataon, ay muling pumasok sa isipan ni Joshua ang tila kamukhang babae ni Isa. Parang nakasalamuhan na niya ito noon ngunit hindi niya lamang matukoy kung kailan at kung saan. Inalis ni Joshua ang mga buhok na tumatakip sa mukha ni Isa. Napangiti siya, ngunit mabilis ding naglaho. Bakla siya at hindi dapat siya nahuhulog sa babae. Iniling niya na lamang ang ulo bago dire-diretso lumabas ng bahay. Madilim na ang paligid at tanging streetlights na lamang ang nagsisilbing liwanag sa daan. Nakaramdam ng takot si Joshua nang makarinig ng yapak mula sa kanyang likuran. Tiningnan niya ito at laking gulat niya nang maaninag ang figura ng isang lalaki. Nagtaasan ang kanyang mga balahibo nang mapansin ang ngisi nito sa labi. Mabilis na tumakbo si Joshua. Hindi niya alam ngunit tila ba may lumitaw na mukha ng lalaki sa kanyang utak.
Patuloy lamang sa pagtakbo si Joshua hanggang sa makarating siya sa bahay. Naalala niya bigla si Isa. Heto kaya ang punteriya ng lalaki o siya? Anak? Gulat na lumingon si Joshua. Nagsisimula nang lumabo ang kanyang paningin at nahihilo na rin siya. Ayos ka lang ba, anak? Tugon ni Aling Marta. Hindi nakaimik si Joshua. Muling lumabas sa utak niya ang mukha ng lalaki. Isang lalaki na nakangisi rin sa kanya, kagaya ng ngisi na nakita niya kanina. Ninong Rogue? Nabanggit ni Joshua bago mawala ng malay. Kinabukasan ay maagang nag-ayos si Isa ng sarili upang magtungo sa bahay ni Joshua. Napansin niya ang ulam na natatakpan na isa pang plato sa mesa niya. Mukhang binigyan pa ako ng landlig din ng ulam ah. Ininit niya lamang ang ulam at kanin bago kumain. Pagkatapos ay naglakad na siya patungo sa bahay ni Joshua. Aling Marta, magandang umaga. Ani Isa nang makita si Aling Marta sa harap ng bahay nila. Nagtaka naman si Isa nang mapansin ang matamlay na ekspresyon ng mukha ng matanda. Ayos lang po ba kayo? Nagtatakang tanong ni Isa. Bumuntong hininga si Aling Marta. Si Joshua kasi anak hanggang ngayon di pa gumigising. Po, ano nangyari? Umusbong ang kaba sa dibdib ni Isa. Pagkatapos kanyang hatiran ng ulam, ay umuwi siya na parang may humahabol sa kanya. Pagkatapos nawalan na siya ng malay bigla. Napasinghap si Isa. Nasaan po siya? Sino raw po ang humahabol sa kanya? Nagsisisi si Isa na nakatulog siya ng maaga. Hindi niya nabantayan si Joshua. Mukhang pinupunterian nila si Joshua kapag hindi siya kasama. Ninong Rogue ang huling niyang sinabi. Mukhang nakakaalala na ang anak ko. Natulala si Isa. Si Rogue ang allied agency ng agency niya at may-ari ng Rogue Agency. Ang mga tauhan din ng Rogue Agency ang nakalaban niya. Pupuntahan ko lang po siya. Paalam ni Isa, saka naglakad papasok ng bahay. Pumasok si Isa sa kwarto ni Joshua. Natagpuan niya itong mahimbing na natutulog. Hindi mapakali ang dibdib ni Isa. Hindi niya alam kung bakit hindi siya natutuwa sa posibilidad na makaalala na si Joshua. Hinawakan ni Isa ang kamay ng binata. Malakas ang tibok ng puso niya habang nakatitig dito. Joshua, gising na. At tila isang mahika ang boses ni Isa at unti-unti nagmulat ng mata si Joshua. Nagulat si Joshua nang mapansin ang kamay na hawak ni Isa. Ew, ba't ka nakahawak, girl? Gulat na sambit nito ngunit hindi naman hinila ang kamay sa pagkakahawak ni Isa. Inuorasyonan ka. Pamimiloso pa ni Isa na kinalaki ng mata ni Joshua. Napabuntong hininga ang dalaga. Joshua, ano nangyari kagabi? May naalala ka na ba? Yumuko si Joshua at pilit inalala ang nangyari. Oo, nakita ko si Ninong Rogue ngunit siya lang ang naaalala ko. Hindi ko alam ang ibang nangyari. Wala na bang iba? Gaya ng kung paano ka napunta rito? Paano ka nawala ng alaala? Wala na, pero Aya, tanong ko lang. May kinalaman ka ba sa nakaraan ko? Kilala mo na ba talaga ako kaya ka sumipot bigla? Hindi ko nga nasabi ang pangalan ko pero alam mo na agad. Aya ba talaga ang pangalan mo? Nanigas si Isa. Hindi niya inasahan ang mga tanong ni Joshua. Hindi mapakali ang puso niya. Sasabihin niya ba ang totoo? Paano kung layuan siya nito at hindi napansinin? Pero, misyon niya lang naman ito, hindi ba? Wala naman sigurong problema kung sakaling layuan siya ni Joshua. Dahil alam ni Isa sa kanyang sarili na lalayo na siya sa mundong kinalalagyan nila. Akmang magsasalita na sana si Joshua nang may magsalita sa earpiece. Agent 1, I need you in my office now. Saad ni Don Juan. Tumingin si Isa kay Joshua. Pupuntahan lang ako ha, mag-iingat ka lagi. Paalala ni Isa bago tumakbo palabas ng bahay. Hindi niya na rin napansin ang pagtawag sa kanya ni Aling Marta. Nagtungo si Isa sa kanyang apartment ngunit naabutan niya ron ng itim na van. Kumatok siya sa bintana at nakita niya si Don Juan na nakaupo sa driver's seat. Mabilis na sumakay si Isa. Don Juan, anong problema? Sinimulang paandarin ni Don Juan ang van.
Matagal na palang taksil si Rogue. Sila ang espiya sa agency natin. Sila rin ang dahilan ng pagsabog ng barko kung saan naroroon ang anak ko. Hindi na nagulat si Isa sa nalaman. Una pa lang alam niya na may kinalaman si Rogue sa nangyari. Anong gagawin natin? Si Rogue ay nais patayin si Joshua upang bumagsak ang agency. Alam nating lahat na ang anak ko ang magiging sunod sa pwesto ko. At kung sakaling mamatay ito, mawawala ang agency natin. Bukod doon na pag-alaman namin na may alam si Joshua sa transaksyon ni Rogue. Si Rogue pala nagpapadala ng droga sa bansa natin. At ang mas malala, pinapakalat niya na ang agency natin na may gawa. Ano? Hindi pwede. Masisira ang agency natin. Kumuyom ang kamao ni Isa. Alam ko, kaya kailangan na makaalala ni Joshua upang siya maging susi natin. Target na tayo ng mga pulis. Kaya nagtatago ang agency natin ngayon. Hindi mapakali si Isa. Mahalaga sa kanya ang ahensya. Dahil ito na rin ang naging tahanan niya sa loob ng 10 taon. Huminto sila sa isang warehouse. Lumabas doon si Don Juan at agad din naman sinundan ni Isa. Paano ito? Hindi pa siya nakakaalala, Don Juan. Ngunit alam niyang ninong niya si Rogue. Pumasok sila sa warehouse. Naroon lahat ng tauhan ni Don Juan at lahat ay abala sa pagsasanay. Kailangan namin mag-ensayo. Alam ko na matatrack ni Rogue ang pinagtataguan namin. Isa siyang traidor. Pumasok sila sa isang opisina. Naupo doon si Don Juan at Isa sa upuan. Here, ibigay mo to kay Joshua. Kinuha ni Isa ang isang folder. Binuklat niya ito. Puno ito ng litrato at mga impormasyon patungkol kay Joshua. Kailangan na nating ipilit na makaalala siya bago mahuli ang lahat. Tumayo si Isa sa kayumuko. I will do it. Mauna na po ako. Good luck, Isa. He might ask you questions. Sagutin mo siya ng totoo. Pwede mong gamitin ang motorsiklo na nakapark sa labas. Binigay ni Don Juan ang susi kay Isa na agad namang kinuha nito. Malakas ang tibok ng puso ni Isa na lumabas sa opisina. Pakiramdam niya, hindi siya handa sa magiging kahihinat na ng kanyang gagawin. Sa kabilang banda naman, ay nakaupo sa kama si Joshua. Nakatingin siya ng seryoso sa logo na nasa panyo. Heto ang eksaktong logo na nakita niya sa kanyang panaginip. Bukod dito, ay napanaginipan niya rin ng isang barko at kaharap ang kanyang ninong Rogue. Posibleng yun ang alaala ko. Tugon ni Joshua sa sarili. Hindi ito mapakali. Nais niya makita si Isa. Kilala ko ni Aya. Naroon siya noong oras ng kaarawan ko. Napahilamos sa mukha si Joshua. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Magalit dahil nagsinungaling si Isa o magsaya dahil naalala niya ang ibang impormasyon patungkol sa sarili niya. Napaangat ng tingin si Joshua nang pumasok si Isa sa kwarto niya. Sumeryoso ang kanyang muka. Joshua, may ibibigay ako sa'yo. Tugon ni Isa at inabot nito ang isang folder. Nagtatakang tinanggap ito ni Joshua sa kabinuklat. Habang binabasa ni Joshua nakapaloob sa folder ay tila unti-unting pumapasok sa isipan niya ang pangyayari sa kanyang nakaraan. Samantala, nakayuko lamang si Isa, natatakot sa magiging reaksyon ni Joshua. Naalala ko na. Kaya pala sinusundan mo ako? Siguro pinadala ka ni Daddy. Nakatitig lamang si Isa. Joshua, bakit di mo agad sinabi sa akin? Di sana nakaalala na ako at natulungan ko na sila, Daddy. Bawal namin sabihin ang misyon namin, Joshua. Aya ba talagang pangalan mo? Umiling si Isa. Huminga ng malalim si Joshua. Alam ni Joshua sa sarili niya na hindi siya galit kay Isa kundi sa sarili niya. Galit siya dahil kailangan pa niyang gawin ang lahat ng ito at kailangan pa siyang alagaan ng babae para lang makaalala siya. Umalis ka na. Ako nang bahalang ayusin ang gulong to. Pero Joshua, alis na sabi. Napapitlag si Isa. Tila nakikita niya ngayon ang katangian ni Don Juan kay Joshua. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Nakakaalala na ako, okay? Tama na, lumayo ka na sa akin. Mabilis na umiwas ng tingin si Isa nang maramdaman ng pagluha ng kanyang mata. Hayaan mo naman akong tulungan ka.
Hindi na nga kailangan, di ba? Hindi na. Kaya tama na. Alis na. Yumuko si Isa. Dapat ay matuwa siya dahil tapos na ang misyon niya. Joshua, gusto ko lang sabihin na pasensya na sa pagsisinungaling. Mamimiss kita. Ibinulong na lamang ni Isa ang huling dalawang salita bago lumabas ng kwarto. Samantala, pag-alis ni Isa ay muling napahilamos sa mukha si Joshua. Naginit ang dalawang mata niya at tila anumang oras ay iiyak na siya. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Naging pabigat siya sa agency na dapat ay kasama siya sa pagpapalakas nito. Tumayo si Joshua sa kalumabas ng kwarto niya. Naabutan niya rin si Aling Marta na nanonood ng TV. Ma? Tawag ni Joshua. Tumingin si Aling Marta sa kanya. Anak, gising ka na! Nakangiting sabi ni Aling Marta saka tumayo at niyakap si Joshua. Niyakap din naman ito pabalik ni Joshua. Tumingin si Joshua sa paligid. Si Aya po? Mahinang napabuntong hininga si Joshua. Tinaboy niya na nga si Isa. Ba't niya pa hinahanap? Umalis na anak. Base sa kanya nakakaalala ka na raw. Totoo ba yon? Tanong nito. Tumango si Joshua. Nakaramdam ito ng lungkot dahil paniguradong anumang oras ay malalaman na sa agency na nakakaalala na siya at may susundo na sa kanya rito. Masaya ako para sa iyo anak, pero may aaminin ako sa iyo. Hinawakan ni Aling Marta ang kamay ni Joshua saka pinaupo sa couch kaharap niya. Sa katunayan matagal ko nang alam kung sino ka. Napasinghap si Joshua sa narinig. Po? Paano? Yumuko si Aling Marta. Noong araw na sumabog ang barko, isa kami sa guest ng daddy mo. At isa kami sa kabilang sa rogue agency. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Nabitawan niya ang kamay ni Aling Marta. Pero anak, nung nakita ka namin ng tatay mo doon namin napagdesisyon na nakupkupin ka at tumiwalag sa ahensya. Pasensya ka na kung di ko agad sinabi. Alam ba ito ni daddy? Oo. Pero pinadala niya pa rin si Isa para maging bantay mo dahil wala siyang tiwala sa amin. Isa? Sinong Isa? Si Aya, anak. Umawang ang labi ni Joshua. Doon niya napagtanto noong panahon na nirereto ni Aling Marta si Isa kahit hindi naman niya kilala ang babae. Sapagkat ito na pala ang gumagawa ng paraan upang matulungan si Isa sa pagprotekta sa kanya. Napasuklay sa buhok si Joshua gamit ang kanyang daliri. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Pakiramdam niya ay pinagtulungan siya. Kahit ang totoo ay para lamang ito sa kanyang kaligtasan. Sorry anak. Huminga ng malalim si Joshua. Ayos lang po, papasok lang ako sa kwarto. Magpapahinga lang po. Sambit na lamang ni Joshua sa katumayo at tumiretso papasok ng kwarto. Sa kabilang banda ay tulala lamang na nakatitig si Isa sa siling. Sa katunayan ay tapos na ang kanyang misyon. Makukuha niya na ang sahod niya at makakaalis na siya. Makakapagsimula na ulit siya ng panibagong buhay. Ngunit kabaliktaran ang nararamdaman niya. Hindi masaya si Isa dahil sa konsensya, lungkot at sakit na nararamdaman. Dapat masaya ako, di ba? Ba't parang ang bigat? Ba't parang ang sakit? Tugon ni Isa sa sarili. Naupo siya sa kaniyakap ang sariling tuhod. Masakit ngunit malakas ang pagtibok ng kanyang puso. Ang sakit. Ano ba itong nararamdaman ko? Hindi na namalaya ni Isa ang pagtulo ng kanyang luha. Ngunit napahinto si Isa na makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Mabilis siyang naalerto sa kabumangon sa kama. Pinunasan niya ang kanyang luha at sa paglabas ng kanyang kwarto ay ang pagsalubong ng panyo sa kanyang bibig. Mabilis na nagpumiglas si Isa, ngunit nanghihina siya sa amoy ng panyo. Buong lakas na sinipa ni Isa ang lalaking nasa harapan niya, saka siniko ang nasa kanyang likuran. Huminga siya ng malalim, bumuelo upang hampasin sa leeg ang isa pang lalaki na nagtatangkang hawakan siya. Mabilis siyang lumayo rito nang makalaya sa kapit nila. Sino kayo? Sigaw ni Isa. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi para sa kanya kundi para kay Joshua.
Natanggal ang mask ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya na makita si Rogue. Walang hiya ka, isa kang traidor! Nang gagalaitin na galit, nasigaw ni Isa. I know, pera-pera lang yan, Isa. Kung di ka marunong dumiskarte, walang mararating ang ginhawa. Magiging alipin ka lang sa taong may pera. Ikaw ang alipin sa pera, Rogue. Look at you, looking pathetic. Pinagpalit ang kaibigan sa pera. Sa tingin mo ba, may magagawa ang pera mo kapag nakulong ka? Wala. You will be in jail for the rest of your life. Napadaing si Isa nang madaplisan siya ng baril na ipinutok sa kanyang braso. Narinig ni Isa ang sigawan mula sa labas ng kanyang apartment. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi kita ka-level. Tama, masyadong mababa ang level mo para makipagsagutan ako sa'yo. Pamimiloso pong sagot ni Isa, ngunit isang tama ng baril na naman ang natanggap niya sa kanyang bewang. Napangiwi si Isa sa sakit na nararamdaman. Nang hihina siya dahil sa dugong lumalabas sa kanyang braso at maging sa bewang. Lahat sila ay napalingon nang bumukas ang pinto ng apartment. Nawala ng kulay ang mukha ni Isa nang makita si Joshua. Isa! Gulat na tugon ni Joshua nang makita ang itsura niya. Samantala, nagulat ang dalaga nang banggitin ni Joshua ang pangalan niya. Joshua, lumabas ka na! Lumingon si Rogue kay Joshua sa kamahinang tumawa. Joshua, kamusta? Ayos ba ang pagiging normal na tao? Tama na, Ninong. Hindi ko sasabihin ang mga nalaman ko patungkol sa negosyo mo. Manahimik ka na. Magbagong buhay ka na. Hindi inaasahan ni Joshua na ito ang maaabutan niya. Nang makarating kasi sa kanyang balita na may putok ng baril, ay mabilis siyang nagtungo sa apartment ni Isa dala ng labis sa pag-aalala. Hindi ako papayag. Walang magpapabago sa akin, Joshua. Kahit ikaw na isang hamak na bakla, mahina! Umigting ang panga ni Joshua. Tumingin siya kay Isa na nanghihinang umiling sa kanya at sinenyasan siyang umalis na. Ikaw mahina sa ating dalawa. Hindi ka marunong humarap sa mga bagay na sinimulan mo. Ginamit mo pa ang agency ni Daddy para itago yung baho mo. Yan ang mahina. Mga nagtatago katulad mo. Nakaramdam ng kaba si Isa nang mapansin ang pagtalim ng mata ni Rogue kay Joshua. Bago pa man magsalita si Rogue, ay tumakbo si Isa patungo kay Joshua saka ito pinalabas. Hindi na sa kanya alintana ang sugat na patuloy na nagdurugo. Maraming tao sa labas ng apartment niya na nakikiosyoso sa paligid. Nakarinig siya ng putok ng baril na nagpatakbo sa mga tao. Samantala, hila-hila ni Isa si Joshua habang tumatakbo. Yung sugat mo, Isa. Huwag mo na yan pansinin. Kailangan na nating makalabas. Ngunit bago pa man, napadaing si Isa at napaluhod nang maramdaman ang pagbao ng bala sa kanyang hita. Mabilis siyang binuhat ni Joshua sa katumakbo. May pumaradang itim na van sa harapan nila na mabilis binuksan ang pinto. Anak, pasok! Lumiwanag ang mukha ni Joshua na makita si Don Juan. Pumasok si Joshua sa loob kasama si Isa na nanghihina na dala ng 3 baril na nakabaon sa katawan nito. Dinaluhan naman ito ng doktor na nasa loob ng van. Daddy, pasensya na po, naging pabigat pa ako. Nalulungkot na sabi ni Joshua. Mabilis ang pagpapatakbo sa van. Anak, wag mo na isipin yan. Kailangan natin ngayon maidala si Rogue sa kulungan. Tumango na lamang bilang tugon si Joshua. Mahigpit ang pagkakahawak ni Joshua sa kamay ni Isa na wala ng malay. Samantala, patuloy ang pagpapaulan ng baril ng grupo ni Rogue sa sasakyan. Mabuti na nga lamang at gunproof ang van, kaya walang natatamaan sa loob. Huminto ang van sa harap ng malaking warehouse kung saan nananatili ang ahensya ni Joshua. Lumabas si Don Juan kasama ang mga tauhan na kasama sa van. Babalikan kita. Mahinang sabi ni Joshua kay Isa na binuhat na palabas ng van upang ipasok sa warehouse. Nang mailapag ni Joshua si Isa sa loob ng kwarto sa warehouse, ay tinanguan niya ang doktor. Kumuha siya ng baril bago lumabas ng warehouse. Nabutan niya ron na magkaharap na nagtututukan ng baril si Rogue at Don Juan. Sa likod ni Don Juan ay ang lahat ng tauhan ng ahensya, samantalang sa likod ni Rogue ay mabibilang lamang sa daliri ang kasama. Naglakad si Joshua patungo sa tabi ni Don Juan. Sumuko ka na, Rogue. Saad ni Don Juan dito. Hindi ako susuko.
Mamamatay muna ako bago sumuko sa laban na to. Matigas na bigkas ni Rogue. Ano ba nangyayari sa'yo? Magkaibigan tayo. Noon yun. Buong buhay ko, naiinggit ako sa'yo, Juan. Lagi na lamang ikaw magaling, ikaw ang leader, ikaw matalino, ikaw lagi. Samantalang hindi man lang nakikita ang mga pinaghirapan ko. Kahit gumawa ako ng agency, ay naging alalay pa rin ito na agency mo. Galit na sabi ni Rogue. Ninong, hindi yan dahilan para maging masama. Magsimula tayo ulit. Sabat ni Joshua. Huminga ng malalim si Don Juan. Tama ang anak ko. Sinabi mo dapat sa akin ang nararamdaman mo. Bago mo ako maging kaaway, ay kaibigan mo ako. Ngunit ang pag-setup mo at paninira sa agency ko, maling-mali yun. Tumawa na nakaka-insulto si Rogue. Yun nga ang nais ko, ang masira kayo. Nagpaputok ng baril si Rogue na agad namang nailagan ni Don Juan. Ingkit lang yan. May panahon pa para magbago. Muling sambit ni Joshua ngunit umiling lamang si Rogue. Sinenyasan ni Rogue ang mga tauhan na mabilis namang nakakuha ng ibig sabihin nito. Nagsimulang magpaputok ng baril si Rogue kasama ang mga tauhan, gayon din ang parte ni Don Juan. Halos makalahati na ang mga tauhan ni Don Juan dahil na rin sa karamihan ay lumaban ng mga baguhan. At hindi nakayanan ang lakas ng tauhan ni Rogue. Sa kabilang banda ay nagtungo si Joshua sa likuran ni Rogue sa kahinampas ng baril ang batok nito. Nagulat si Rogue kaya galit itong lumingon kay Joshua. Itinutok niya ang baril kay Joshua ngunit wala man lang emosyon na pinakita ang binata. Ninong, tama na. Sambit ni Joshua ngunit umiling-iling lamang si Rogue. Napapitlag si Joshua nang magpaputok ng baril si Rogue. Lumingon si Joshua kung sino ang natamaan, ngunit laking gulat niya na makita si Isa na may hawak ng baril at wala ng malay. May mga benda pa ang katawan nito, senyales na kagagamot lamang nito. Tila nalaglag ang puso ni Joshua. Mabilis niyang pinaputokan ng baril ang magkabilang tuhod ni Rogue. Hindi naman niya inaasahan ng bala, kaya napayuko ito dahil sa sakit ng kanyang tuhod. Walang yaka! Akmang ipuputok ni Rogue ang baril, nang hampasin ni Don Juan ang ulo niya. Kasama nito ang mga pulis na pinusasa na si Rogue. Walang malay na dinala ng mga pulis si Rogue, samantala, binuhat naman ni Joshua si Isa patungo sa warehouse. Pakigamot siya ulit please. Doon napagtanto ni Joshua na mahal niya na si Isa. Hindi naging hadlang ang pagiging bakla niya upang makaramdam ng pagmamahal sa babae na walang ibang ginawa kundi protektahan siya. Naramdaman ni Joshua ang isang yakap. Daddy! Naiiyak na tugon ni Joshua. Everything will be fine, anak. Tapos na ang gulo. Sabi ni Don Juan. Isang linggo pagkatapos ng insidente, ay tuluyan na nga nakulong si Rogue. Ang agency ni Rogue ay malugod na tinanggap ni Don Juan upang makapagsimula ng bago. Nasa opisina si Don Juan nang pumasok si Joshua kasama si Aling Marta at asawa nito. Nagulat pa si Don Juan ngunit tumayo ito at niyakap si Aling Marta at ang asawa. Salamat sa pag-aalaga sa anak ko at pasensya na kung hindi ko kayo agad pinagkatiwalaan. Ayos lang, Juan. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ni Aling Marta. Sinenyasan ni Joshua si Don Juan na lalabas muna na tinanguan lamang nito. Dumiretso si Joshua sa kwarto kung saan naroroon si Isa. Napangiti si Joshua nang makita si Isa na nanonood ng TV. Sa kabilang banda, ay lumingon si Isa kay Joshua na kapapasok lamang sa kanyang kwarto. Pinapagaling niya pa ang kanyang mga sugat bago tuluyang umalis sa agency. Masakit man, ngunit ito ang nais ni Isa, ang tahimik na buhay. Anong ginagawa mo, Joshua? Alam ko, nabiglaan ngunit nais ko lang sanang sabihin na mahal kita, Isa. Ikaw lang nais kong pakasalan. Please give me a chance. Natulala si Isa sa sinabi ni Joshua. Malakas siyang tumawa upang itago ang pamumula ng kanyang pisngi at malakas na tibok ng kanyang puso. Bakla ka, di ba? Oo, pero willing ako magpakalalaki para sa'yo. Matamis ang ngiti na sabi ni Joshua. Ngumiti si Isa sa katumango. Oo naman, willing ako maging girlfriend mo. Pero, manligaw ka muna ah. Nakangising sabi ni Isa na mabilis namang tinanguan ng binata. Nang tuluyang gumaling si Isa, ay hindi may pagkakailan na
Nagkaroon ng quality time at date silang dalawa. Hindi maiwasan ni Isa na kiligin sa tuwing pinapakita ni Joshua na mahal siya nito. Kasalukuyang pinapanood ni Isa at Joshua ang sunset. Buong araw silang pumanhik sa bundok para lang maabutan nito. Isa, kailan mo ako sasagutin? Tanong ni Joshua habang nakatingin sa pababang araw. Ngumisi si Isa. Ngayon na. Ang tagal naman. Ha? Nanlaki ang mata ni Joshua nang maalala ang sinabi ni Isa. Totoo? Tumango si Isa habang may malawak ng ngiti. Oo nga, ayaw mo ba? Babawiin ko na. Hindi. Girlfriend na kita. Tumili pa si Joshua na parang babae. Girlfriend ko na si Isa! Girlfriend ko na siya! Masayang sigaw ni Joshua habang isinisigaw ng paulit-ulit ang mga salitang yon. Masaya lamang siyang pinapanood ni Isa. I love you, Isa! Malakas na sabi ni Joshua sa kahinawakan na magkabilang pisngi nito. I love you more, Josh. Sagot naman ni Isa. Kasabay ng tuluyang pagdilim ng paligid ay ang paglapat ng labing nilang dalawa. Makalipas ang 5 taon, ay masayang pinapanood ni Isa si Joshua na naglalakad sa altar. Nakataksido ito at may hawak na bulaklak. Samantalang, naghihintay naman sa altar si Isa kasama ang anak nilang babae. Hindi naman kasi akalain ni Joshua at Isa na mauuna pa pala ang anak nila bago maikasal. Nang makarating si Joshua sa unahan, ay hinawakan nito ang kamay ni Isa, samantalang kinuha naman ni Don Juan ang apo. Ikakasal na ako sa iyo, mahal. Ang saya ko. Malawak ang pagkakangiti na sabi ni Joshua. Mahinang tumawa si Isa. Masaya rin ako dahil napunta ako sa iyo, mahal. Sagot naman ni Isa sa binata. Hindi maipaliwanag ang lawak ng ngiti ng dalawang nagmamahalan habang sila'y nakaharap sa Diyos. Doon, napagtanto ni Isa na kahit nagsimula man sila sa asaran, ay sa isa't isa pa rin sila uuwi. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Boss's Son is a Gay. Written by Violet. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!